Si Aling Maria, ang tindera ng kantina. Sa isang pampublikong paaralan sa probinsya, kilala si Aling Maria bilang matandang tindera ng kantina. Mula umaga hanggang hapon, naroon siya upang magluto at magtinda ng paboritong merienda ng mga estudyante. Kwek-kwek, turon, pansit, at halo-halo. Siya ay palangiti at palakaibigan, kaya't paborito siya ng lahat, guro man o estudyante. Ngunit may isang bagay na kakaiba kay Aling Maria. Sa tuwing may estudyanteng nagrereklamo tungkol sa pagkain o hindi nagbabayad ng maayos, nagbabago ang kanyang itsura. Nagiging malamig at matalim ang kanyang mga mata at minsan ay tila bumibigat ang kanyang presensya. Maraming estudyante ang nakakapansin nito, ngunit hindi nila pinansin yon. Inisip nilang dala lamang iyon ng katandaan niya. Isang araw, dumating sa paaralan si Carlo, isang transferee na hindi mahilig sa mga tsismis at kwento ng kababalaghan. Hindi niya kilala si Aling Maria at hindi rin siya interesado sa mga kwento tungkol sa kanya. Mahilig siyang bumili ng pagkain sa kantina, ngunit madalas ay hindi siya nagbabayad ng buo. Palagi siyang may dahilan, babawi na lang po ako bukas, Aling Maria. Yon ang sinasabi niya. Ngunit sa totoo lang, hindi naman siya bumabalik para magbayad. Nangyari ang lahat ng isang maulang hapon. Matapos ang klase, dumating si Carlo sa kantina para bumili ng kwek-kwek. Tinanong siya ni Aling Maria, "Babayaran mo bang lahat ito, iho?" Ngumiti ito, ngunit ang mga mata ay matalim ang tingin. Ngumiti si Carlo at sumagot, "Oo naman, Aling Maria, huwag kayong mag-alala." Ngunit sa totoo lang, wala talaga siyang balak magbayad. Kinuha niya ang kwek-kwek at agad na tumakbo papunta sa sakayan ng jeep. Hindi na siya lumingon pa. Kinabukasan, hindi pumasok si Carlo. Ayon sa mga kaklase niya, bigla itong nagkasakit ng malubha. Sinabi ng kanyang nanay na hindi na siya tumitigil sa pagsuka buong gabi, na tila may kinain siyang nagpasama sa kanya. Ang mga doktor naman ay hindi may paliwanag ang nangyari sa kanya at patuloy siyang humihina. Sa mga sumunod na araw, lumabas ang kwento tungkol kay Carlo. Nagsimula siyang magkaroon ng mga kakaibang bangungot. Araw-araw, binabangungot siya ng isang matandang babae na naglalakad papunta sa kanya. Dala-dala ang isang tray ng kwek-kwek. Sa panaginip niya, pilit siyang pinapakain ng matandang babae. Ngunit kahit anong tanggi niya, pilit itong sinusubo sa kanya. Paulit-ulit itong nangyayari hanggang sa tuluyan na siyang nagising na tumutulo ang pawis, nanginginig sa takot. Sa bawat gabi na lumilipas, lumalala ang kalagayan ni Carlo. Ang kanyang katawan ay unti-unting nanghihina at kahit gising siya, naririnig niya ang bulong ni Aling Maria, "Babayaran mo ba ang utang mo?" Hindi nagtagal, napilitang ilipat si Carlo sa ibang ospital para masuri at magamot ng maayos. Ngunit bago pa man siya madala, isang hating gabi, habang nag-aagaw buhay na siya, nakita siya ng kanyang nanay na biglang bumangon mula sa pagkakahiga. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, ngunit tila
wala siya sa sarili. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Patawad po, Aling Maria. Babayaran ko na po." Kinabukasan, natagpo ang walang buhay si Carlo sa kanyang kama. Sa kanyang kamay, may hawak-hawak siyang piraso ng kwek-kwek na tila pinipilit niyang isubo bago siya bawian ng buhay. Pagkatapos ng insidenteng iyon, bigla na lang nawala si Aling Maria. Ang kanyang pwesto sa kantina ay nananatiling bakante. Sinubukan naman ng mga guro na hanapin siya sa kanyang bahay. Ngunit natagpuan nila itong bakante at napabayaan na lang na para bang matagal na itong walang nakatira. Mula noon, walang nagtangkang magbenta sa pwesto ni Aling Maria sa kantina. Sa tuwing umuulan, may mga estudyanteng nagsasabing naririnig nilang humahalakhak ang matanda sa paligid at may naaamoy silang kwek-kwek na tila bagong luto. Ngunit kapag sinusubukan nilang tingnan, wala silang makita. Ang kwentong iyon ni Aling Maria at ni Carlo ay naging paalala sa mga estudyante sa San Mateo na huwag baliwalain ang maliliit na utang. At higit sa lahat, huwag pagkakaitan ang mga taong nagbibigay sa kanila ng serbisyo. Dahil hindi lahat ng utang ay sa pera lamang nababayaran. Ang iba ay sa ibang paraan na mas nakakatakot pa sa kamatayan. Ang nawawalang silid-aralan. Sa isang lumang paaralan, sa isang baryo sa Pangasinan, kilala ang San Rafael High School sa kanyang maayos na pasilidad at magandang reputasyon. Ngunit may isang kwento na malapit ng malimutan, ngunit patuloy na nag-iiwan ng takot sa mga estudyante at guro. Ang kwento ng nawawalang silid-aralan. Ayon sa alamat, may isang silid-aralan sa 3 palapag na bibihirang gamitin. Ang silid na ito ay tinawag na Room 307 na madalas ay walang laman. Hindi ito alam ng karamihan, ngunit may mga kwento na nagsasabing ang Room 307 ay nawawala paminsan-minsan. Ang sinumang nagtangkang pumasok dito o sa mga oras ng dilim ay natutuklasang wala na silang makitang pinto kundi ang isang puting pader. Isang araw, dumating ang isang bagong guro, si Ginoong Santos, na nagdesisyong gamitin ang Room 307 para sa kanyang klase. Bagamat may mga kwento na siya ay hindi naniniwala, nagpatuloy siya sa kanyang plano. Puno ng sigla, pinili niya ang silid na iyon para sa kanyang mga estudyante. Umaasang magkakaroon siya ng bagong simula para sa kanyang unang taon sa paaralan. Pagpasok ng unang linggo ng klase, napansin ni Ginoong Santos na kakaiba ang Room 307. Ang hangin sa loob ay malamig at mabigat, at ang mga dingding ay puno ng lumang larawan ng mga estudyante at guro na hindi niya kilala. Ang mga bintana ay luma na at mukhang hindi nabubuksan, at ang mga ilaw ay palaging kumikislap. Hindi nagtagal, ang kanyang mga estudyante ay nagsimulang magreklamo ng kakaibang mga pangyayari. Sinasabi nila na sa tuwing gabi may mga tunog ng mga yabag at boses na parang nagmumula sa loob ng silid. Kahit na walang tao, ang iba pang mga estudyante ay nagsasabing minsan ay may naririnig silang mga nag-uusap ng mahina sa loob ng Room 307 kapag sila ay nag-aaral sa ibang bahagi ng paaralan. Isang hating gabi,
Habang nasa kanyang opisina si Ginoong Santos, narinig niyang may mga tunog na tila nanggagaling sa room 307. Napagdesisyonan niyang suriin ito. Nang buksan niya ang pinto ng silid, laking gulat niya nang makita na ang loob ng silid ay puno ng mga lumang desk at upuan, at ang pader ay nakalapat ng mga larawan na dati niyang nakita. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang isang malaking orasan sa dingding na tumutunog ng malakas na kahit wala itong mga kamay. Habang sinusuri niya ang silid, nakaramdam siya ng malamig na hangin na bumalot sa kanya. Ang mga pinto ay biglang sumara at ang mga ilaw ay umilaw ng maliwanag bago nag-brown out. Sa dilim ay nagkaroon siya ng panibagong mga pananaw. Isang grupo ng mga estudyante na naglalakad patungo sa kanya. Naglalakad na tila mga multo na may mga anyo ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ngumiti ang isang estudyante na tila naglalakad papunta kay Ginoong Santos. "Hindi kami makakaalis dito," ang sabi ng estudyante na may malungkot na tinig. "Nabigo kami noon, kaya't kami naipit sa lugar na ito." Sa sobrang takot, tumakbo si Ginoong Santos palabas ng room 307. Ngunit kahit saan siya magpunta, natagpuan niya ang pinto sa silid ay tila nawawala. Nagiging isang puting pader na hindi niya matibag. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, naisip niyang siya'y naipit din sa silid. Nagising siya sa kanyang opisina kinabukasan. Nagulat na hindi siya nasaktan, ngunit ang room 307 ay tila nawala na. Walang nakakaalam kung nasaan ito, at ang mga guro at estudyante ay nagulat na ang silid na iyon ay wala na sa plano ng paaralan. Tila ba ang room 307 ay lumipat sa ibang lugar na wala nang makakakita? Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na tinangkang gamitin ang room 307. Ang kwento ng nawawalang silid-aralan ay naging isang alamat sa paaralan. Isang babala na may mga lugar na hindi dapat galawin at may mga bagay na dapat iwasan. Ang room 307 ay patuloy na nagsisilbing paalala na may mga lihim na mas mabuting iwan na lang sa nakaraan, at ang mga kaluluwa na hindi makatawid ay maaring manatili sa kanilang lugar. Umaasang makakahanap ng kapayapaan sa kanilang sariling paraan.